Ang Diyos ang gumawa na ang buhay natin ay mahirap. Ang masakit na realidad, hindi natin madalas marinig ang kaisipang ang Diyos ang may akda ng ating mga paghihirap. Sa unang tingin, ito ay isang katotohanang napakahirap tanggapin. Mula pagkabata, itinanim na sa ating isipan na ang Diyos ay isang matulungin at maawang Ama, ang siyang takbuhan natin sa oras ng kagipitan at ang tagapagligtas na humahango sa atin mula sa balon ng dusa. Ang takot sa pamumusong. Kaya naman, kapag pumasok sa ating isipan na siya mismo ang nagpahintulot o gumawa ng ating kalungkutan, tila ito ay isang pamumusong, blasphemy. Natatakot tayong mag-isip ng ganito dahil sa tinatawag na reverential fear, o ang banal na takot sa lumikha. Ito ang paggalang na nagpipigil sa atin na magsalita ng anumang maaaring makasira sa kanyang kabanalan. Dahil sa takot na ito, marami sa atin ang mas pinipiling magkimkim. Kahit sa gitna ng pinakamabigat na pag-aalinlangan at sa panahong parang hindi na makatarungan ang mundo, pinipilit nating manahimik. Ang mga sumusunod na punto ay nagpapakita ng tunggalian sa ating kalooban. Pagtatanggol sa imahe ng Diyos. Ayaw nating aminin na may kinalaman ang Diyos sa hirap dahil ayaw nating maging masama ang tingin sa Kanya. Ang hangganan ng katanungan, may mga tanong tayo na, bakit? Ngunit natatakot tayong itanong ito ng diretso sa langit dahil baka ito ay ituring na kawalan ng pananalig. Pagsandig sa tradisyon, mas komportable tayong maniwala na ang hirap ay gawa ng mundo o ng ating mga pagkakamali, kaysa tanggapin ang misteryo na ang paghihirap ay bahagi ng plano ng Diyos. Ang ugat ng paghihirap, isang pagsusuri sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 16 hanggang 19. Maraming nagtatanong kung may matibay nga bang batayan ang kaisipang ang paghihirap ay nagmula sa disenyo o kapasyahan ng Diyos. Ang sagot ay matatagpuan sa mga pahina ng Genesis Kapitulo 3 versikulo 16 hanggang 19, kung saan inilalarawan ang naging bunga ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Ang hatol sa halamanan ng Eden. Ang bahaging ito ng kasulatan ay hindi lamang isang kwento, ito ang itinuturing na turning point kung bakit naging mapait ang realidad ng mundo. Narito ang mga puntong binibigyang diin sa nasabing talata. Ang hirap sa pagbibigay ng buhay, talata 16, sinabi ng Diyos sa babae na pararamihin ang hirap sa kanyang pagdadalang tao at panganganak. Dito natin makikita na ang sakit ay naging bahagi na ng proseso ng paglikha ng bagong buhay. Ang sumpa sa lupa, talata 17 hanggang 18, dahil sa pagsuway ni Adan, isinumpa ng Diyos ang lupa. Ang mundong dati ay kusang nagbibigay ng pagkain ay magbubunga na ngayon ng mga tinik at dawag, na sumasalamin sa mga hadlang at paghihirap na nararanasan natin sa ating mga hanap buhay. Ang pawis at alabok, talata 19, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Ito ang malinaw na basehan na ang pagtatrabaho at pagpunyagi ay naging mabigat at puno ng pagod. Ang huling hantungan, ang pagbalik sa alabok, ang nagpaalala sa limitasyon at mortalidad ng tao. Teolohikal na pananaw, parusa o disiplina. Bagamat tila malupit ang mga katagang ito, mahalagang tingnan ang mas malawak na konteksto. Una, bunga ng malayang pagpili, hindi nilikha ng Diyos ang tao para maghirap sa simula. Ang hirap ay pumasok sa mundo bilang konsekwensya ng malayang pagpili ng tao na lumayo sa Kanya. Ikalawa, ang Diyos bilang hukom, ipinapakita nito ang katangian ng Diyos bilang makatarungan. Hindi niya maaaring palampasin ang pagsuway ng walang kaukulang bunga. Ikatlo, paalala ng ating pangangailangan, sa gitna ng hirap na nakasaad sa Genesis, may layunin din ito, ang ipaalala sa tao na hindi natin kayang mag-isa at kailangan nating bumalik sa ating manlilikha para sa tunay na kaginhawaan. Ang dilema ng pinagbabawal na bunga, isang patibong o isang pagsubok. Ang tanong na bumabagabag sa marami. Tiyak na papasok sa ating isip ang isang lohikal na katanungan, kung ang lahat ng pagdurusa natin ngayon ay nag-ugat sa pagkain ni Adan at Eva ng ipinagbabawal na bunga, bakit pa kasi inilagay ng Diyos ang punong kahoy na yun sa gitna ng hardin? Sa unang tingin,
Tila may katwiran tayong isisi sa Diyos ang kinahinatnan ng sangkatauhan. Kung batid niya na ang bungang iyon ang magiging mitya ng ating kapahamakan, bakit niya ito hinayaang maging abot kamay ng ating mga unang magulang? Ang talinghaga ng ina at ng lason. Upang mas lalong maunawaan ang bigat ng katanungang ito, gamitin nating halimbawa ang isang sitwasyong pampamilya. Mayroon bang isang ina na maghahain ng masasarap na pagkain sa hapagkainan, ngunit sa gitna nito ay maglalagay siya ng isang platong may lason? At pagkatapos, sasabihan niya ang kanyang mga anak, maaari ninyong kainin ang lahat ng narito, maliban sa isang ito dahil ito ay nakamamatay. Para sa marami, ang ganitong gawain ay tila hindi makatwiran o malupit. Kung alam ng isang magulang na ang isang bagay ay makakasama sa kanyang anak, ang lohikal na hakbang ay ilayo ito ng lubusan o huwag na itong ipakita pa. Ang malalim na layunin, kalayaan, free will, at hindi pagpilit. Gayunpaman, sa usaping teolohikal, ang presensya ng puno ng pagkakakilala sa mabuti at masama ay hindi isang patibong kundi isang simbolo ng free will o malayang pagpapasya. Narito ang ilang punto kung bakit ito mahalaga. Pag-ibig na hindi sa pilitan, ang tunay na pag-ibig at pagsunod ay hindi maaaring itanim sa isang robot. Upang ang pagsunod ni Adan at Eva ay maging tunay at may halaga, kailangang mayroon silang opsyon na hindi sumunod. Ang hangganan ng nilalang at may lalang, ang puno ang nagsisilbing paalala na kahit ibinigay ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan sa tao na pamunuan ang mundo, siya pa rin ang Diyos. Ang hindi pagkain sa bunga ay isang pagkilala sa awtoridad ng lumikha. Pagsubok sa katapatan, kung walang pagpipilian, walang pagsubok. Kung walang pagsubok, walang pagkakataon na patunayan ang katapatan ng tao sa kanyang lumikha. Mula sa doktrina patungo sa realidad, ang praktikal na lente ng pagdurusa. Ang limitasyon ng relihiyosong paliwanag. Marahil ay nagkaroon kayo ng kaunting kaliwanagan sa mga naunang paliwanag tungkol sa kasaysayan ng tao sa Eden. Ngunit upang lubos nating mapakinabangan ang diskursong ito, kailangan nating pumunta sa praktikal na aspeto ng buhay. Bagamat ang lente ng relihiyon ay nagbibigay ng pundasyon, madalas ay hindi nito lubos na napapawi ang ating uhaw sa kasagutan. Mas matimbang ang realidad na ating nararanasan sa araw-araw, ang pagod, ang gutom, at ang pakikipagsapalaran. Dito natin sasagutin ang crucial na tanong, bakit hinahayaan o ginawa ng Diyos na maging mahirap ang buhay? Ang panday ng pagkatao, adversity versus prosperity. Mayroong isang tanyag na kasabihan na naglalagom sa misteryong ito, adversity makes men, prosperity makes monsters. Ang kahirapan ay humuhubog sa tao, ang labis na kasaganaan ay lumilikha ng halimaw. Ito ay isang matapang na perspektibo sa kung bakit hindi perpekto ang ating mundo. Ayon sa pananaw na ito, ang hirap ay hindi parusa kundi kasangkapan upang tayo ay maging totoong tao. Narito ang dahilan. Ang panganib ng walang hanggang kaginhawaan, kung ang buhay ay puro sarap, walang pagsubok, at lahat ng naisin natin ay nakukuha sa isang pitik lamang, ang tao ay madaling malunod sa kapalaluan. Nawawala ang empatiya, nagiging makasarili, at unti-unting nagiging halimaw na walang pakiramdam sa kapwa dahil hindi niya kailanman naranasan ang mga ilangan. Ang hamon bilang guro, ang kahirapan ang nagtuturo sa atin ng mga virtue na hindi matututunan sa loob ng palasyo, o katatagan, resilience, ang kakayahang bumangon matapos ang bawat dapa. O pagpapakumbaba, humility, ang pagkilala na hindi natin hawak ang lahat at kailangan natin ang tulong ng iba at ng may likha. O empatiya, compassion, mas madali nating nauunawaan ang hapdi ng iba kung tayo mismo ay may peklat na ng paghihirap. Ang kasaysayan bilang saksi, mga halimbawa ng tagumpay sa gitna ng hirap. Upang lalong mapagtibay ang kaisipang ang kahirapan ang nagpapatao sa atin, masdan natin ang buhay ng mga individual na hindi naging halimaw sa kabila ng kanilang kapangyarihan, dahil dumaan sila sa apoy ng pagsubok. Abraham Lincoln, bago siya naging isa sa pinakadakilang presidente ng Amerika,
Dumanas siya ng sunod-sunod na kabiguan, pagkalugi sa negosyo, pagkatalo sa politika, at pagkamatay ng mga mahal sa buhay. Ang adversity na ito ang nagbigay sa kanya ng hindi matitinag na prinsipyo at malalim na awa sa mga naaapi, na naging susi sa pagpapalaya sa mga alipin. Ang mga self-made na leader, mapapansin natin na ang mga taong nagsimula sa wala at nagbanat ng buto ay mas marunong lumingon sa pinanggalingan. Mas madali silang lapitan at mas bukas ang palad sa kawang gawa. Kabaligtaran ito ng mga taong ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, na kung minsan ay nawawalan ng koneksyon sa realidad at nagiging manhid sa hirap ng iba. Bakit nagiging halimaw ang tao sa labis na kaginhawaan? Balikan natin ang bahagi ng quote na, "Prosperity makes monsters." Kapag ang isang tao ay hindi kailanman nakaranas ng gutom o pagtanggi, nagkakaroon siya ng tinatawag na God complex. Una, kawalan ng limitasyon, akala niya ay kaya niyang bilhin o kontrolin ang lahat. Dito nagsisimula ang pang-aabuso sa kapwa. Ikalawa, entitlement, nararamdaman niya na utang ng mundo sa kanya ang lahat, kaya't hindi na siya marunong magpasalamat. Ikatlo, pagkabulag sa sakit, dahil hindi niya naranasan ang tinik at dawag na binanggit sa Genesis, hindi niya kayang makiramay, empathy, sa mga taong nagpapawis para lang may makain. Ang hirap bilang disenyo ng proteksyon. Kung susuriin nating mabuti, ang paghihirap ay tila isang mekanismo ng Diyos para protektahan tayo mula sa ating sariling kayabangan. Ang pawis ay paalala, ang bawat patak ng pawis sa ating noo ay nagpapaalala na tayo ay nilalang lamang at hindi ang lumikha. Ang pagkapagod ay paalala, ang ating limitasyon ay nagtutulak sa atin na humanap ng ugnayan sa iba. Kung kaya nating gawin ang lahat ng mag-isa, hindi na natin kakailanganin ang ating kapwa, at lalong hindi na natin kakailanganin ang Diyos. Pangwakas na pananalita, ang hirap bilang pintuan ng pag-asa. Sa pagtatapos ng ating pagmumuni-muni, naway baunin natin ang isang bagong pananaw sa ating mga pasanin. Maaaring sa simula ay tiningnan natin ang kahirapan bilang isang sumpa o isang malupit na biro ng tadhana. Ngunit sa paghimay natin sa mga pahina ng kasulatan at sa mga realidad ng ating buhay, nakita nating ang hirap ay may mas malalim na layunin. Hindi tayo inilagay ng Diyos sa mundong ito upang mawasak sa ilalim ng bigat ng mga pagsubok. Bagkus, ang bawat hamon ay isang imbitasyon upang mas kilalanin ang ating sarili at ang ating manlilikha. Ang pinagbabawal na bunga ay nagbukas ng pinto sa kalayaan, at ang kalayaang iyon, bagaman may kaakibat na pagdurusa, ang nagbigay sa atin ang pagkakataong piliin ang kabutihan sa kabila ng kasamaan, at piliin ang pagsisikap sa kabila ng katamaran. Tandaan natin, ang isang brilyante ay hindi kikinang kung hindi ito dadaan sa matinding pressure. Ang ginto ay hindi dadalisay kung hindi ito isasalang sa apoy. Gayon din ang tao, hindi tayo magiging ganap, hindi tayo magiging matatag, at hindi tayo magiging tunay na mapagmalasakit kung ang buhay natin ay puro ginhawa lamang. Huwag nating katakutin ang hirap. Sa halip, gamitin natin itong hagdan upang umakyat sa mas mataas na antas ng ating pagkatao. Sa bawat patak ng pawis at sa bawat kurot ng dusa, alalahanin nating hinuhubog tayo ng Diyos para maging mas mabuting bersyon ng ating sarili, hindi mga halima ng kasaganaan, kundi mga bayani ng katatagan. Naway sa gitna ng inyong mga personal na pakikipaglaban, makita ninyo ang kamay ng Diyos na hindi kayo pinahihirapan, kundi unti-unting pinapanday. Maraming salamat at naway manatiling matibay ang inyong pananampalataya at pagkatao.